sang Jesus aron mahimo ka sa bililhon niya nga dugo. Imo bang saligan si Jesus karon nga maghindo sa imong salalay luad? Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kuyog ba ikaw kanunay kang Kristo? Nahiluan ka ba sa dugo? Nausab na ba ang kinabuhi mo? Nga kanimo maoy nagluwag sa hiluan. Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Kung mobalik na ang atong Ginoo, andam na ba ikaw kag-uban? Nagasalig ba ikaw sa Ginoo? Kung nahiluan ka sa dugo, nahiluan kanta sa mahal nga dugo ni Jesus. Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Paglikay na sa tanang kahilayan sa iyang dugo, sa imayang dayon makakuyog ka, nagigugmag nagluwas siya. Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo ni Jesus? Nahiluan ka ba sa mahal nga dugo ni Jesus? Kung nausab na ba ang kinabuhi mo sa mahal nga dugo
celebrate and sing to the King of Kings. Come on and celebrate. On and celebrate. His kingdom. Speak to all us. We listen to you very carefully. We thank you so much for give us the opportunity to worship you today here. We thank you so much. Bless all our gathering peoples, their homes, everything. Say Amen. Amen. We read the Bible, Romans chapter 4, 17. Atong basahan atong Biblia sa Roma 4:17. Romans chapter 4, 17. All people come here, listen to the word of God. We'll gather together, we'll invite you. Tanang mga katawan, amo tamong giimbitar pag adool dire magsimba ta sa Ginoo atong paminawan ang iyang pulong ayaw mo kaulaw. Romans chapter 4, 17, we read, as it is written, I have made you a father of many nations. He is our Father in the sight of God, in whom he believed, the God who gives life to the dead and calls things that are not as though they were. Diri sa Roma 4:17 nagaingon ang Biblia. Sumala sa giingon sa kasulatan, gihimo ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Busa na dawat ni Abraham ang saad at ubangan sa Dios nga gituohan niya. Ang Dios nga nagbanaw sa mga patay o nagbugna sa tanan nga wala kaniadto. Now I want to share the gospel about the God who gives life. Karong hapon na atong paghahisgutan ang pulong sa Ginoo, ang atong Dios nga naghatag og kinabuhi. Our wonderful God wants to give you and I new life. Ang atong labing gamahanang Dios ganahan siya nga tagaan ta og bag-ong kinabuhi. The Bible says that the God we serve today is the God who raised the dead and calls what is not as if there is. Ang atong Ginoo nga atong gialagaran karon, siya mao ang Dios nga nagbanhaw sa tanang mga patay ug nagtawag sa tanang mga butang nga wala diri nga murag naa. So we now know that by faith all worlds are created and governed by the word of God. O kita nakahibalo na pinaagi sa atong mga pagtuo ang tanang butang diri sa kalibutan nahimo ug ang tanang butang sa kalibutan gimanduan pinaagi sa pulong sa Ginoo. That's why by faith we can hear this wonderful gospel delivered to you. Maunang pinaagi ra gyud sa pagtuo atong madunggan kining maayong balita nga gihatag sa Ginoo karon adlaw. So we can learning the Abraham's place to the Bibles. Amen. Og diri pinaagi sa Biblia atong mahibalaan ang pagtuo ni Abraham. Romans chapter 4, 18 to 22. Diri sa Roma 4:18 hangtod 22. We read together. Against all hope, Abraham in hope we believe Bituo ug milaom si Abraham bisan sa panahon nga wala na siya paglaom nga makaanak pa. Busa nahimo siyang amahan sa daghang mga nasod. Sumala sa giingon sa kasulatan, ingon kadaghan sa mga bituon ang imong kaliwat. Hapit na siya mausa kagatos ka tuig. Apan bisan nagkango-kango na siya ug si Sara dili na makaanak. Wala siya kawadig pagtuo nga makaanak pa sila. Wala siya kawadig paglaom nga matuman gayud ang gisaad sa Dios kaniya. Kay ang iyang pagtuo naghatag man kaniya gahom o gidahig niya ang Dios. Kaya nasiguro niya nga ang Dios makahimo gayud sa pagtuman sa iyang gisaad. Busa si Abraham gihimong matarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo. Amen. Amen. Abraham believed that God raised the dead people from the tombs. Kay si Abraham nagtuo siya nga ang Dios kaya niyang buhion ang mga patay gikan sa ilang mga panglubngan. At that time, Abraham was 100 years old. His wife Sarah was 90 years old, very old. Anang mga higayuna ang edad ni Abraham 100 years old na siya dan ang iyang asawa nga si Sarah 90 years old na. God gave to them promise. I'll give you
son next years. Ang Ginoo naghatag nilag saad o ni promise ang Ginoo nila nga tagaan ko kamog anak sunod tuig. And then Abraham and Sarah believed the promise of God. Og si Abraham og si Sarah nagtuo sila sa saad sa Ginoo bisan og gulang na kayo sila. This is the faith of Abraham. Og mao ni ang pagtuo ni Abraham. According to the faith of Abraham, God created to him as a righteousness. Og mao nang tungod sa pagtuo ni Abraham gihimo siya sa Dios nga matarong. Likewise, if you believe Jesus Christ is the Son of God, Savior, Redeemer, you will be a righteous person like Abraham. Og sama kung kita motuo kang Jesus na siya ang anak sa Dios, siya ang nagluwas natong tanan, siya atong manluluwas ug siya atong manunubos kitang tanan himon sa Dios nga matarong. Faith is the very simple. Just believe what God promised to us. Ang atong mga pagtuo kay simple ra gyud kay ning pagtuo. Igo ra ang atong pagtuo sa tanang mga gipangsaad sa Ginoo nato. Hebrew chapter 11 verse 1. Hebreo 11:1. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Amen. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. Now we have faith in God. That's why we gather here, worship to Him. Karon kita natay pagtuo dira sa Ginoo mo nang naata karon dire sa pagsimba kaniya. According to the Bible, Jesus Christ is the same yesterday and today, forever. He is here with us. Amen. Og ang Biblia nag-ingon gyud nga si Jesus mao ra gyapon kagahapon, karon ug hantod sa kahanturan ug karon naa siya uban nato dire. Even though now we do not see Jesus Christ here, but we believe Jesus Christ. Bisan tuod og karon dili jud nato makita si Jesus dire pero kita nagtuo niya. This is the faith. Even though we do not see, we can believe. Amen. Mao ni ang atong pagtuo. Bisan tuod og dili ta kakita pero kita nagtuo. Amen. Amen. Hebrew chapter 11 verse 6. Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He is exact and that He rewarded those who honestly seek Him. Diri sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimuot sa Dios kun dili pinaagi sa pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gayud motuo nga adunay Dios o gantihan niya ang nangita kaniya. Amen. Amen. Another word, by faith we can do everything. Ug sa laing bahin pinaagi ra gyud sa atong mga pagtuo kaya natong buhaton tanang butang. Because God is a living God, not dead. Tungod kay ang atong Dios buhi siya, dili siya patay. Amen. So we must believe these words. Ug mao nang kinahanglan gyud nato ning tuuhan. Believing is the pleasing to God through our faith. Kay ang pagtuo makapahimuot dira sa Ginoo. Without faith, we cannot worship here. Kay kung wala tay pagtuo dili ta makahimo sa pagdayeg dire. In the morning, I have received the message already nearby city, Valencia, lockdown from the government. Kaganiyang buntag si pastor nakabalita siya nga dito sa Valencia na lockdown. But we have a faith, Almighty God protection all this area by the power of God. So already we pray, cover all this area, sprinkle the blood of Jesus Christ. Pero pinaagi sa atong mga pagtuo karon, atong mahimo nga makatuo kitang tanan nga ang atong Dios protektahan niya ning atong lugar dire og ang iyang dugo atong isabwag dire para dili ta maunsa o bisag unsa mga katalagman. There is in front of the Jesus' blood. Pareha nga dira sa dapit sa portahan na ay Jesus blood. By faith we can say Jesus
blood overcome the all situation and the death. Pinaagi sa itong mga pagtuo, makahimo kita sa pagsulti nga ang dugo ni Jesus nakabuntog sa tanang sitwasyon aning kalibutana. Believer and unbeliever is very different. Kay ang tanang mga magtotoo o dili magtuo, lahi ra kaayo. When the Almighty God out of Egypt to all Israel people, He commanded to Moses, every house you must put the blood of the animals. Kaya ang Dios kaniadto nagsugo siya ni Moises sa mga katawan sa mga Israelita nga kinahanglan ang portahan sa inyong mga balay, inyong butangan og dugo sa mga hayop. And the people of Israel slaughtered the animal and then obeyed the word of command. All of them put the blood of the animal in front of their door frames. O ang mga katawhan, ang mga Israelita, nituman sila, nagkuha sila sa mga ilang mga hayop, ilang gipamatay, ilang gipahid ang dugo dito sa portahan sa ilang balay. At the night, Almighty God sent His angels house to house, Egyptian house, Israel people house, everybody. O pagkagabi ni Ana, ang Diyos nagpadala sa iya ang anghel dito bisan asa nga mga panimalay. When the angels of God alive saw the door frame, oh, there is the blood of the lamb. Pass away. Pass away. There's no blood of animal. Go inside and kill all the sun, all the animals, everything. Og sa dirang ang mga anghel sa Ginoo nagsuroy-suroy sa mga panimalay, ilang gitan-aw ko ang portahan sa balay na abay dugo. O naay dugo sa karnero ang mga balay, ilahara ng labyan, dili na sila mosulod dira. Pero kung ang balay walay dugo, mosulod sila dahil ilang pamatyon ang pinakamagulangang anak. By faith, all Israel peoples put the animals' blood, and then all of them will pass away the angels of death. And then the other peoples, Egyptian people, they did not believe and they did not put any blood of animal, and then all over there, all the sun and the animals would die. Og pinaagi ra gyud sa pagtuo ang tanang mga Israelita, nagbutang sila og dugo sa mga karnero sa portahan sa ilang balay. Maunang pag-abot sa mga anghel nga nagdala sa kamatayon, walay bisan usa sa ilang mga anak ang namatay. Pero katong mga taga-Ehipto, katong mga tao sa Ehipto, wala sila nituo. Maunang gisulod sila sa mga anghel o gipamatay ang ilahang mga kamagulangang anak. The Bible says disobedient and obedient have a completely different result. Ang Biblia nagaingon nga kining atong pagtuman o ang atong dili pagtuman sa Ginoo nagyoy lahi ra gyud kayo sa nga tanan nga resulta. The Bible says in Romans chapter 5:19, if one of you committed sin, your home and society will be in troubles. Diri sa Roma 5:19 nagaingon, if usa nato ang makasala, ang atong palibot, ang atong panimalay na agyoy mga kaguliyang o naagyoy mga problema. But if we one of you obey the word of God, very fully, a happy family and the society will be creations by the power of God. Apan kung ang usa nato mutuman sa Ginoo, naagyoy kalipay ang atong palibot, naay kalipay ang atong pamilya og makahimo ta sa paglipay sa ubang tawo. By the word, obeying the word of God and by faith, we can to hear to worship God. Kay pinaagi ra gyud sa pagtuman sa pulong sa Ginoo ug sa atong mga pagtuo makaadto ta dere sa pagpaminaw ug sa pagdayeg sa Dios. Without faith, we cannot come here like this very dangerous situations. Kay kung wala tay pagtuo dili ta makaadto dere kay delikado kayo ang sitwasyon. Because God gave us this wonderful opportunity to sharing the gospel, give to the people new lives. Kay ang Dios naghatag natog oportunidad or tsansa karong adlaw para kita makabaton og bag-ong kinabuhi dira kaniya. I want to plant the seed, meaning is the word of God in your heart now.
gusto kayo si pastor na itanom ang liso, meaning ana, ang pulong sa Ginoo sulod sa inyong kasing-kasing karon. It will be growing up every second, every times, and then you will be saved. Kana nga liso magtubo na kanunay kada segundo, kada oras magtubo na sulod sa itong mga kasing-kasing ug kana mo'y makaluwas nato. You will bear the fruit of the Holy Spirit in your life. Makapamunga kitag bunga sa balang espiritu sa atong kinabuhi. If you do not doubt, you will bear the wonderful Holy Spirit in your life. Amen. Kung dili ta magduha-duha, makahimo kita sa pagpamunga sa bunga sa balang espiritu dire sa atong kinabuhi. Already the word of God seed planted in your heart. Kay karon natanom na gyud ang liso sa pulong sa Ginoo dira sulod sa inyong kasing-kasing. Amen. Amen. Believe and trust in God and the Lord Jesus Christ. Amen. Kinahanglan ra gyud nga kita mutuo ug musalig dira sa atong Ginoong Hesus. From the heart we believe Jesus Christ. With the mouth we can sing, Jesus is my Lord. Kung sa tibuok natong kasing-kasing nagtuo ta dira kang Hesus, mahimo nato ang pagsugid nga si Hesus mao nga akong Ginoo. By obeying the word of God, we can all create the kingdom of God that the great God wants. Amen. Pinaagi ra gyud sa pagduman sa pulong sa Ginoo makahimo kita og sada kayo nga gingharian nga gusto sa atong Ginoo. God wants to give all of you kingdom of heavens. Kaya ang atong Dios ganahan gid siya nga kitang tanan iyang ihatag nato ang gingharian sa langit. So now, we'll study who is God in the Bible. Ug karon atong tun-an kinsa man ang atong Dios diri sa Biblia. Number one, God is the one who laid His only begotten Son, Jesus Christ, from the dead. Amen. Una, siya mao ang Dios nga nagbanhaw sa iyang naginusarang anak nga si Jesucristo gikan sa kamatayon. Acts chapter 5, 29 to 32. Buhat 5, 29 hantod 32. So we read it together, all together. Peter and the other Si apostles Pedro cried, ug ang ubang mga apostoles mitubag, kinahanglan sundon namo ang Dios ug dili ang mga tawo. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Jesus nga inyong gipatay, pinaagi sa paglansang kaniya sa cross. Ug gipayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo. Ingon nga pangulo ug manluluwas aron paghatag sa katawhan sa Israel ug higayon sa paghinulsol aron mapasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami ni ining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni adtong nagmasinugtanon kaniya. Amen. We must obey the word of God very fully rather than the instruction of the peoples. Kinahanglan natong tumanon ang tanang sugo sa Ginoo kesa sa mga isulti sa tawo. Because God gave us the very wonderful instruction, I'll forgive you. I'll remove all your any kind of sins and mistakes. Tungod kay ang Dios nagsaad natong tanan nga pasayloon ko ikaw ug akong tantangon tanan nimong mga kasalanan ug tanan nimong mga kahugawan. If you receive this message fully in your heart, you will be saved, you will be clean from the all kind of trouble and sins. Amen. Kung ato ning dawaton sa tibuok natong kasing-kasing kitang tanan mahinluan gikan sa atong mga kasalanan ug kita maluwas. No one can separate you from any situations. Amen. Walay makapahimulag nato dira sa Ginoo bisan unsang sitwasyon ang maabot. Nowadays, all the Satan is working, separated the people from the Almighty God. Kay karong mga panahon na daghan gyud kayo mga daotang espiritu or kani si Satanas naglihok gyud siya para mabulag ang mga tawo dira sa Ginoo. But God wants to reconcile to each other to God very well every day and night. Amen. Pero buntag o gabi ang atong Dios ganahan gyud siya nga muuli taniya. That's why we are praying more honestly to keep all our church members, you and the other all church members. Og maunang kami nagampo og padayon nga kitang tanan mobalik na dira sa Ginoo tanang mga miyembro sa atong simbahan. That's why no one can separate you and all church members from the Lord Jesus Christ. Og maunang wala gyoy makapahimulag natong tanan dira sa atong Ginoong Hesus.
Amen. Amen. The Bible says in Romans chapter 8, 34 to 39. Ang Biblia nagaingon diri sa Roma 8:34 hangtod 39. We read it together, let it goes. Who then is the one who condemned? No May one Christ makahukom Jesus ba who kanila died, no nga sila sadaan? who was laid to Wala. life. Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw ug atoa siya sa tuo sa Dios. Og nangaliw po alang kanato. Busag kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakit ba, ang kalisdanan, ang mga paglutos, ang gutom, ang katabos, ang katalagman, o mga ang kamatayon. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo na miligro kami sa tanang panahon, naisama kami sa ihawunon nga mga karnero. Dili, hinuon, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma, bisan ang kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o mga langit ng pamunuan, o mga gahom, o ang butang karon sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayo bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Jesus Christ died on the cross, very suffering, sacrifice, very terrible situation for the forgiveness of sins, protection us, overcome the all kind of situations. Ang atong Ginoong Hesukristo siya gyud nagpakamatay dito sa cross, iyang giantos ang tanang kasakitan dito sa cross para lamang kitang tanan mapasaylo sa atong mga sala. That's why when we believe Jesus Christ, we can overcome the all kind of situation, even though coronavirus, financial, food and disease, sickness, and troubles, we can overcome all the tasks. O baonan kung kita mutuorag gyud ta dira kang Jesus, kaya natong buntugon ang tanang mga sitwasyon sa atong palibot, bisan kining COVID-19, atong problema sa atong pamilya, sa atong mga financial, o bisan unsa nga sitwasyon sa atong kinabuhi. That's why we can say, everybody say to each other, Jesus died for you. Ang tanan mayngon sila mga tabad, si Jesus nagpakamatay para nimo. Si Jesus nagpakamatay para nimo. Ingna imong tapad. Amen. Amen. Jesus will save you. Si Jesus magluwas kanimo. Because after he died on the cross, he raised up from the dead after 3 days. Tungod kay sa paghuman niya ilansang dira sa cross, namatay siya og pagkatulo ka adlaw gibanhaw siya gikan sa iyang kamatayon. That's why we have a new hope in Jesus Christ. Og mao nang kita naadyo tay bag-ong paglaom dira sa atong Ginoong Jesus. Also, Jesus Christ wants to give us the repentance and the forgiveness of sins. Og si Jesus ganan siya nga hatagan ta og paghinulsol og pasaylo sa atong mga sala. The Bible says repentance is the first step receiving the kingdom of heaven. Ang Biblia nagaingon nga ang paghinulsol sa atong mga kasalanan mo'y unang tikang para kita makasulod sa gingharian sa langit. So we must have an experience about the kingdom of heaven on the earth. O kita, pwede ta kayo nga makasinati o gingharian sa langit, dire sa kalibutan. Not after die, we must experience in the kingdom of heaven in this area today here. Kaya natong i-experience o kaya natong mabati ang gingharian sa langit, dire sa kalibutan karon. This is very important, receiving the kingdom of heaven, realize about that knowledge. Amen. Kani importante kaayo nga kita makahibalo mahitungod aning gingharian sa langit. Amen.
That's why we must be born again with the Word of God and the Holy Spirit. Og mao nang kinahanglan gyud nga kitang tanan matawong pag-usab pinaagi sa pulong sa Ginoo ug sa iyang The balang Word espiritu. of God is teaching about this one, kingdom of heaven. Amen. Tungod kay ang pulong sa Dios naghisgot or nagtudlog gyud nato aning iyang gingharian. Through the Word of God, we will be born again Christians. Pinaagi sa pulong sa Ginoo mahimo kitang mga bag-ong mga katawhan sa Dios. Through the Word of God, you will be receive the Holy Spirit someday. Pinaagi sa pulong sa Ginoo kaya jud natong madawatan ang balahang espiritu pag abot sa adlaw. You can receive the Holy Spirit today also. Kaya natong madawatan ang balahang espiritu karong adlaw. When you hear the Word of God now, the Holy Spirit will come upon you, touch you. Kaysa darang karon kung kita makapaminaw sa pulong sa Ginoo, magtandog sa atong mga kasing-kasing ang balahang espiritu. Because the Holy Spirit is the living God also Himself. Kay tungod kay kining balahang espiritu mo ni ang buhi nga Dios. Second one, God who raised the Lazarus from the tombs. Ikaduha, siya mao ang Dios nga nagbanhaw ni Lazarus gikan sa iyahang kamatayon. Lazarus was dead. Si Lazaro kay namatay na gyud ni siya. And then after 4 days, Jesus alive there. Og sa paglabay sa upat ka adlaw si Jesus naabot didto. Lazarus family worry about why Jesus so late to come here. Ang mga pamilya ni Lazaro na balaka sila pag ayaw nag-ingon sila nga ulahi na gyud kaayo ni abot si Jesus dire. I have been here very lately. It is one of the secret of God. Og maunang si Jesus na ulahi siya pag abot tungod kay naagyoy sikreto ang Ginoo. How God raised up the dead man from the tomb. I'll show you today. Og ningon si Jesus kung unsaon pagbanaw sa Dios kining tawo nga gikan sa pagkamatay akong ipakita ninyo karon. And then the Lazarus family Martha says, Jesus, my brother Lazarus dead 4 days ago. And then there is the very smell is no good from the tombs. Og ang iyang igsuon, ang igsuon ni Lazaro nga si Marta, nag-ingon siya kang Jesus nga, Jesus, kung imo pag yung adtuon si Lazaro karon baho na gyud ang iyang lubganan tungod kay upat na kaadlaw man siya nga namatay. And then Jesus commanded the people, take away the stones. Og si Jesus nagsugo siya sa mga katawan nga sige, iligid ninyo ang bato. And then young people take away the stone in front of the tombs. Og ang mga batanon ilahang giligid tong bato atubangan atong lubnganan ni Lazaro. And then Jesus prayed to God, Father, I know you always hear my cries. Og sa Jesus nagampo siya sa iyang amahan nga sa langit og iyang giingnan nga amahan ako kay balo ako nga kanunay nimong gidungog ang akong mga pag-ampo. I know that now I am praying, you hear my prayers. Og karon ako nagampo og kabalo ko nga imong paminawon ang tanan akong mga pag-ampo. After praying to God, Jesus commanded into the tombs, Lazarus, come out. Og sa pagkahuman sa pag-ampo ni Jesus, iyang giingnan si Lazaro nga Lazaro, gawas. And then immediately from the tomb, Lazarus came out walking. Oh, raised up from the dead. Og diha dayon si Lazaro sitindog siya gikan sa iyang gilubngan og nilakaw siya. God raised up Lazarus from the dead through Jesus Christ. Ang atong Dios iyang gibanaw si Lazaro gikan sa iyang kamatayon pinaagi kang Jesus. That's why Jesus Christ is the very wonderful method to make miraculous signs. Og maunang si Jesus siya gyud ang usa sa atong mga ehemplo nga siya gyud ang makahimo og mga milagro. Jesus teaching, if we ask anything else one you want in my name, Almighty God will answer you. Si Jesus nagtudlo nga kung kamo mangayo gamit ang akong ngalan ako gyud ang ihatag ninyo. Oh, Jesus make a very surprise happenings, miraculous signs. Si Jesus siya ra gyud ang makabuhat sa tanang mga kahibuluang mga butang. Jesus commanded dead young men to rise again. Si Jesus siya gyud ang nagsugo sa batanong lalaki sa pagbalik og kabanhaw. Oh, when Jesus alive the towns, when people
delivered the young man's coffins. Sa darang si Jesus naabot siya sa usa ka lugar, nakakita siya og mga tawo nga nagdalag lungon. Ready, bring that. Yeah. Go. What is it? This is the young man's coffin people will deliver. And then Jesus saw that one, and then the young man's mother was crying, "Oh, my son is dying." Og kana siya, example mo na siya lungon, atong batan-ong lalaki ang mga tawo, ilang dalon ang lungon, dahil ang mama atong batan-o naghilak. They delivered the young man's coffin to the cemeteries. Ilang dalon ang lungon sa batan-on dito sa sementeryo para ilubong. And Jesus saw that one, says, "Stop, stop." Sa darang pagkakita ni Jesus ani na siya nga hunong sa hunong. Inside the coffin there is the young man's dead bodies. Sa sulod sa lungon na ay usa ka batan-on nga patay. Mother was crying and the people was a relative crying. Ang iyahang inahan o ilahang mga paryente gahilak. Jesus said to the coffins, "Young man, let you again." Si Jesus iyang giingnan or iyang gisugo tong nga batan-on nga nasulod sa lungon nga ikaw batan-on. Young man, immediately young man laid up from the dead and walking along. Og ang kani nga batan-on ibangon siya og nilakaw. This is the Bible tell us truly. Amen. Og mo ni ang giingon sa Biblia nato og kani tinuod. So we believe that our Lord Jesus Christ is the same yesterday and today forever, raised up the dead man, healed every kind of diseases. Amen. Kitang tanan nagtuo nga si Jesus mao ra gyapon kagahapon karon og hantod sa kahanturan siya ra gyapon tong nagbanaw sa mga patay og nag-ayo sa tanang mga masakiton. That's why we have a new hope in Jesus Christ. Amen. Og mao nang kita nagyud tay bag-ong paglaom dira kang Jesus. So only Christ offered an eternal sacrifice for our sins and set the light hand of God, making those who are sanctified forever perfectly. Og si Jesus ra gyud siya ra ang nag-inusara nga naghalad og sakripisyo para sa atong mga kasalanan. Og siya ra gyud ang naglingkod sa tuo sa Amahan og iyang gihimong perpekto hangtod sa kahanturan ang tanang mga katawan nga iya nang gihinluan. Many people worry about the many kind of matters, sins and problem, coronavirus and the financial problem. Oh, worry about this. Daghan kayong mga tawo ang nabalakas sa ilang mga kasalanan aning COVID-19 sa ilahang mga financial og bisan unsa pa. But Jesus says, do not worry about it once. Pero si Jesus nagaingon nga ayaw mo kabalaka ana. I'll be the ones who lay the dead man. Kay ningon si Jesus ako gyud ang nagbanhaw sa mga patay. I'll be the one remove every kind of sins and their iniquities. Ako ang magtangtang sa tanan ninyong mga kasalanan ug sa inyo ninyong mga kahugawan. Many people trouble in their heart because of the sins and the trouble because of many kind of diseases. Daghan kayo mga tawo ang nagkalisod-lisod sa ilang mga kasing-kasing tungod sa ilang mga salaw, tungod sa mga nagkalaing-laing sakit. Even though you have a cancer and any kind of disease, if you believe Jesus Christ just now, you will be healed. Bisan tudog natay mga cancer or natay mga sakit kung karon motuo ta kang Jesus mahimo nga maayo ta. This is the promise of God and Jesus Christ. Kay mao ni ang sahad sa atong Dios og ni Ginoong Jesus. That's why we must believe Jesus Christ from the heart. Og mao nang kinahanglan nga gikan sa atong kasing-kasing motuo ta kang Jesus. If Jesus removed the erase every kind of sins, dirty things, there is no more. Kay kung si Jesus na gyud ang mutangtang sa tanan natong mga kasalanan wala na joy mabilin. Amen. Amen. Also, God is the one who sent His Holy Spirit and the Comforter. Og ang atong Dios siya gyud ang nag-inusara nga nagpadala sa iyang balang espiritu para pagdasig natong tanan. This is the wonderful promise of God Almighty. Mao ni ang maanindot kaayong saad sa atong Ginoong Dios. We'll just read Acts chapter 1, 4-8. Atong basahon atong Biblia sa Buhat 1:4 hangtod One 8. occasion while he was eating with them, he gave them his command. Do not leave Jerusalem, but wait for the gift of the Father promised, which you have heard me speak about.
Dere nagaingon og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Amen. Amen. So many people know the baptism of the John the Baptist, baptism over the water by the John the Baptist. Dagan kayong mga tao ang kabalo na gyud sila aning pagbunyag pinaagi sa tubig. So many people do not know about the baptism of the Holy Spirit. Pero daghan kayong mga tao sa tibuok kalibutan wala gyud sila kabalo unsa ning bunyag sa balaang espiritu. Almighty God promise, I will give you the baptism of the Holy Spirit. Ang atong labing gamanang Dios nagsaad siya nato nga iyatang hatagan o iyatang bunyagan sa iyang balaang espiritu. Have you heard and have you received the baptism of the Holy Spirit, any of you? Nakadungog na ba mo aning bunyag sa balaang espiritu? Kinsa? Oh. You will receive when you believe and confess. Kay kitang tanan makadawat aning bunyag sa balaang espiritu kung kita mo tuo o kita mo sugid. Because this is the promise of God to all people whom the believe in Jesus Christ. Kay mao ni ang saad sa atong Dios kung kinsa katong motuod ni Jesus. That's why you can receive the baptism of the Holy Spirit even though children and young people. Mao nang kitang tanan makahimo ta sa pagdawat sa pagbunyag aning balang espiritu bisan kitang tanang mga kabataan. And then you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Og kitang tanan makadawat og gahom sa dirang kita makunsaran sa balang espiritu. And then you will become a witness of Jesus Christ, a missionary like me. Og kita mahimo gyud nga mga saksi ni Jesus ug mga kita maghimo tag mga misyon parehang Pastor Lee. So I want to help you just little by little about these words. Og gusto gud si Pastor nga tabangan ta bisan sa hinay-hinay. That's why I told you, come to the church, learning more and more. Og mao nang si Pastor nagpadayon sig ingon nato nga adto ta simbahan og makahibalo kita daghan pa. Hallelujah. Amen. I love this area, all people of God. Si Pastor ganahan gyud kaayo siya ani nga dapit og iyang gihigugma kitang tanan nga naa dire. You are the all wonderful people of God, beautiful. Amen. Kay kitang tanan mga maayo kaayo sa nga tanan nga katawan sa Ginoo. Greet each other, you look like very beautiful. Atong ingnon ang mata ko sa nga gwapa kaayo mo. Guapa kayo, everybody. Hallelujah. Why guapa kayo? Nga naman gwapa kaayo. God made you and I in His image. Gwapa kaayo ta tungod kay kitang tanan gibuhat gyud sa Ginoo diha sa iyang imahe. You and I, we have an image of God. Amen. Kay kitang tanan na jud imahe sa atong Ginoo. Amen. Amen. God wants to make you a very wonderful, beautiful, powerful Christians. Ang atong Dios ganahan siya nga himuon ta niyag mga anindot kayo og mga gamhanan kayong mga Kristohanon. I want to just help you become more like their persons. Og si pastor ang iya ra gyud gusto nga tabangan ta nga mahimong ingana nga mga tawo. And then Holy Spirit will help you, teach you. Amen. Og ang balang espiritu pod ang magtabang nato og ang magtudlo nato. John chapter 14, verses 16 to 17. Juan 14:16-17. And I will ask the Father, and He will give you the another advocate to help you and be with you forever. Juan 14:16. Nag-ingon dire. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahanturan. Advocate is the spirit of truth. Kini nga magtatabang mao ni siyang espiritu sa kamatuoran. That's why there is worldly people cannot recognize, cannot receive the about this one advocate counsel. O mao na ang tanang ang tawo sa kalibutan dili sila makasabot o dili sila makahibalo aning espiritu sa kamatuoran. But Almighty God send to us the advocate counselors. Apan ang atong Dios iya gyud ang nagpadala sa atong bag-o nga magtatabang. Counselor meaning is to help you explain the very difficult things and then make reconcile to each other.
ang kani nga magtatabang mo ni ang mutabang nato bisan unsa atong buhaton nga kita magkalisod kini siya ang mutudlo nato sa pakigsig-uli sa ubang tawo. If you have troubles, you can go to the barangay counselor and the city counselor and the school counselors. Pareha nga kung kita natay mga problema makaadto kita sa atong barangay or bisan sa atong eskwelahan. And then they listen to you and resolve your problems very well. Og ang barangay or atong mga eskwelahan maminaw sila sa atong problema ug sila ang mosulbad. You will very happy life also. Kita makabaton og lipay nga kinabuhi. Likewise, Almighty God and His advocate, Holy Spirit, as a counselor to you and our eyes. Og sama gyud nga ang atong labing gamhanang Dios iyang gipadala ang iyang balang espiritu para mahimo natong magtatabang. And then He will teach you, help you, guide you. How can we enter the kingdom of heaven? How can we receive the Holy Spirit of God? Og siya ang magtudlo nato, magtabang nato kung sao nato pagsulod dito sa gingharian sa langit. Many people do not know about this knowledge of God. Og daghan gid kayo mga tawo ang wala jud kahibalo ani. That's why God sent me here, teaching, help you something little by little. Og maunang ang atong Dios nagpadala ni pastor dire para sa pagtabang nato og sa pagtudlo nato hinay-hinay. Because I did not know about God very well before I received the Holy Spirit of God. Kay sa una sa darang wala pa nadawat ni pastor ang balang espiritu, wala pa gid siya kahibalo kaayo kabahin sa Ginoo. Even though I was studying from the high school and attended the church every Sunday. Bisan og sa iyang pag high school sige siya og adtog simbahan. I did not receive the Holy Spirit. I did not heard about the baptism of the Holy Spirit. Wala siya kadawat sa balang espiritu, wala siya kadungog aning bunyag sa balang espiritu. So now I tell you, sir, you must receive the baptism of the Holy Spirit. Og karon ningon si pastor nag-ingon siya natong tanan nga kinahanglan jud natong madawatan ning bunyag sa balang espiritu. Because after I received the baptism of the Holy Spirit, my brain was open and the Holy Spirit came upon me. I was realizing everything what God wants. Amen. Kay sa darang siya nakadawat siya sa bunyag sa balang espiritu na abrigyo ang iyang panghuna-huna ug nakasabot siya kung unsa ang nanan sa Ginoo nga iyang ipabuhat kang pastor. At the moment my brain was opened to see the every nature is very beautiful because God created everything. Og ana nga higayon abrigod ang iyang huna-huna og ang iyang paglantaw sa tibuok palibot sada kaayo og na-realize or nasayod siya nga sada kaayo ang tanang mga gibuhat sa Ginoo. When the Holy Spirit come upon you, you will open your spiritual mind. You will rejoice. You can love each other very much. Amen. Sa darang kita makunsaran sa balang espiritu, makit-an gyud nato ang tanang mga butang nga sada kayo nga gibuhat sa Ginoo og mahimo nato ang paghigugmaay sa usag-usa. When the Holy Spirit come upon you, immediately from your inside, angry and evil desire, dishonest liar, and disobedient evil desire will depart from your heart. Sa darang moadto na or naa na ang balang espiritu sulod dire nato ang tanan natong mga kasuko, ang tanan natong papanglimbong, ang tanan natong mga pagpamakak, ang tanan natong mga naa sa atong kasing-kasing kanang tanan mawala. Because the Holy Spirit has a very power dividing your soul, your old matters, evil things, all cutting, come out, all drive out. Tungod ka ang balang espiritu nagyud siya gahom nga pag-usob sa atong mga hunahuna sa atong mga kasing-kasing siya mismo ang muputol sa tanan-tanan natong mga daotang mga tinguha. And then you will be freedom, you will be very happiness life. O kita makasinati o kita makabati o kagawasan o kita malipay. Amen. Amen. I thank you so much. You clean this area very well. Si pastor nagpasalamat gyud kay ato jud ning gilimpyuhan pag-ayo. Last time, you didn't have a mind to clean that one. Ato ni age wala jud mi hunahuna sa pag limpyo. But after Almighty God planted the bamboo post for tent, you have an idea something. Oh, we can make a clean here. Apan sa darang kita or ang Ginoo
nagtugot siya sa pagtukod aning kawayan. Nakahuna-huna dayon mo nga okay ato ning limpyuhan. Likewise, after you hear the voice of God, message of God, you can change your mind. O sama nga kung ang balang espiritu sa Ginoo mo kung sa mga kinabuhi, pwede na jud kayo natong mausob ang atong mga huna-huna. Because God wants to give you new idea and new projects. Kaya ang aton Dios ganan siya nga paghatag nato og bag-ong mga idea sa atong mga kinabuhi ug mga bag-ong mga buluhaton. We learn that the purpose of the sending the Holy Spirit is to preaching the gospel. Amen. Og ang hinungdan sa Dios ngano iyang gipadala ang balang espiritu mao nga kita magsamyaw sa maayong balita. You will be the wonderful evangelist and the preachers like me some days. Amen. Sa pag-abot sa adlaw, ang kitang tanan mahinog yun nga maayong nga mga katawan sa Ginoo nga magsamyaw sa maayong balita. We remind what Jesus said to us, command us. Atong hinumduman kung unsa ang giingon ni Jesus na atong tanan, unsa ang gisugo na atong tanan. Mark chapter 16, 15 to 18. Marcos 16 hangtod 18. 15 to 18, we read. Jesus said to the people, go into the world and preach the gospel Mingon to siya kanila. all Christians. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Ang motuo magpabunyag maluwas, apan ang dili motuo silutan. Do you believe Jesus Christ now? Karon nagtuo mo ni Jesus? Amen. The Bible says, those who believe in Jesus Christ has power in Jesus' name, drive out demons. Amen. Ang Biblia nagaingon nga kadtong mga motuo kang Jesus na sila gahom para sa pahawa sa tanang mga daotang espiritu. They speak in new tongues. Makahimo sila sa pagsultig laing mga pinulungan. They'll pick up the snake with their hands. Makakupot sila og mga halas. When they drink the deadly poison, it will not hurt them at all. Og kung sila mo inom og mga hilo, dili sila maunsa. They'll press their hand on sick people and they'll get well. Og ilang ibutang ilang mga kamot sa mga masakiton og sila maayo. If you believe Jesus Christ in your heart, you can touch Jesus' clothes by faith. You will be healed immediately. Kay kung sa atong tibok kasing-kasing magtuo ta dira kang Jesus, mahimo nato ang paggunit sa iyahang sanina o kita diha dayon maayo. Because God wants everyone to be saved and healed by the truth. Kay tungod ang atong Dios gusto kayo siya nga luwason ang tanang mga katawhan aron sila makahibalo sa kamatuoran. Because the truth gives you true freedom in all matters. Amen. Tungod kay ang kamatuoran mao gyud ang maghatag natog tinuod nga kagawasan. If you confess with your mouth from the heart, Jesus is the Lord, you will be saved. Kay kung atong isugid gikan sa atong mga kasing-kasing nga si Jesus mao ang Ginoo, kita maluwas. Amen. Amen. Close your eyes. I really help you something. Ato ipiyong atong mga mata og si pastor magtudlo nato sa pag-ampo. Remind with your heart Jesus Christ. Ato hinumduman si Jesus karon gikan sa atong kasing-kasing. We confess with our mouths. Atong isugid pinaagi sa atong mga kaugalingong mga ngabil. Open your eyes widely. Atong ibukha pag-ayo ang atong mga baba. Say after me, Lord Jesus, Lord Jesus, I love you. I love you. I remind today, I remind today, I am a sinner. I am a sinner. Please forgive my sins. Please forgive my sins. Erase my sins. Erase my sin. By the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Cover me. Cover me. Cover my family. Cover my family. Cover my barangay. Cover my barangay. Cover my nation in the Philippines. Cover my nation, the Philippines. With the blood, With the blood, we will be saved. we will be saved. I believe I believe all this one. all this one. I pray I pray in Jesus' name. in Jesus' name. Say amen. Amen. Praise God. Jesus called you and I to make a missionary. Hallelujah. Jesus nagtawag nato para kita sa usa ka misyon.
I ask you, how many of you want to become a missionary like me? Og si pastor ang utana kisay ganahan nga maparehang pastor. Lift your hand, I'll pray for you. Isa to mga kamot. Og si pastor ampo para nato. Okay, I pray. Almighty God, you have a seed. This one, some people want to become a missionary like me. Anointing all of them by the power of the Holy Spirit of God to become a very powerful, useful, wonderful missionary to the delivered to all around the world. I pray in Jesus' name. Hey, Amen. 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 Praise God. We sing to the Lord Almighty God. Palihog tindog siya. Palihog tindog. Palalibong ka, O Diyos! Welcome back, brother. O Diyos, niyang kinabuhi ko. Lift your hand up. Ihaya ko kinikanimo, walay dahil nagigaparas ko sa kanako sa pagikong maampo. O Diyos, lift your hand up. Sa ating bayan natin mga kamot. Di ako namahalan sa imo, siliyang nagparupo, walay dahil nagsimbahong ko, kundi ikaw lamang kayo, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Amen! Ang pagsimba ng panimulan, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ko walang karangka, ikan sa kanigitan, ginanagan mo ako. Ikan sa kamatayon, ipalham mo ako. Ikan sa kamatayon, ipalham mo ako. Harap sa pag-alangkad kanino, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang panimulan, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi ko walang karangkan, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ang pagsimba lang kanimulan, dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Di kinabuhi ko walang karangkan, di kinabuhi ko walang karangkan. Amen. We believe in Jesus Christ, we can make a victory in Jesus' name. From your hand. 1, 2, 3, 4. In the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand in the name of Jesus, then we can stand the poor.
name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demonstrate to be. When we stand in the name of Jesus, then we can stand victory. When we stand in the name of Jesus, we have the victory. Amen. Everybody say after me, in the name of Jesus Christ, In the name of Jesus Christ, I command all Satans, I command you all Satan, evil desire, evil desire, sickness, sickness, cancer, cancer, virus, virus, financial problems, financial problems, go away go away from my heart, from my heart, from my family, from my family, from my barangay, from my barangay, from my nation in the Philippines. para my nation, the Philippines. I pray I pray in Jesus' mighty name. in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Lift your hand to God. Ang bayo ito mga kamot. Together, our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as you also forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Praise God. Father God, we thank you so much for hearing our cry, received our message. Almighty God, we sprinkle the blood of Jesus Christ by faith for protection from the virus and all kinds of disease and financial problems. Almighty God, protect all our worshippers and their homes, their children, their school, business, everything from the whole situation. Provide wonderful food and drink, warnings of financial until Jesus' second coming. Now, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit be with every one of you forever. In Jesus' mighty name, we pray. Say Amen. Praise God. Greetings.